May katotohanan po ba na si St. Ignatius of Antioch or Constantine the Great ang founder ng Catholic Church at hindi si Jesus Christ? Evangelos TV. Okay, so unang-una po, balikan po natin ang kasaysayan ni Jesus Christ. Mababasa po sa Lucas chapter 6, verse 13 to 16, namili po si Jesus ng kanyang mga alagad. Pinili niya ang 12 apostoles sa pangunguna ni Simon na di kalaunan ay tinawag niyang Pedro. Ito na po ang hudyat sa pagsisimula ng kanyang iglesia. At mababasa rin po sa Mateo chapter 28, verse 19, sinasabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Gawing alagad, ibig sabihin po, assembly of faithful. In other term po ay iglesia, church, or simbahan. At ang mga tao sa lahat ng bansa, meaning pangkalahatan po, pangkalahatan, universal, or worldwide. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. So from here on, nagsisimula na po ang iglesia na itinatag ni Jesus kasama ng mga apostoles. Sila po ay mga nagbabautismo na po sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya kay Jesus. During this time, wala pong official, formal na titulo ang kanyang iglesia. Subalit ang konsepto po ay nandoon. No? Nagbabautismo po sila ng tao sa ilalim ng iglesyang sinimulan ni Jesus, iglesyang pangkalahatan. Gayunpaman, kahit na po walang official name or titulo ang samahan nila Jesus, ito po ay maituturing na sagrado. Ito po ay may basbas ng Diyos. Ang namumuno po sa kanila ay walang iba kundi si Jesucristo. Now, dahil po alam ni Jesus na nanalapit na ang kanyang paglisan, so kinausap po niya si Pedro. Dito po yan mababasa sa Mateo chapter 16 verse 18 to 19. Na ikaw ay Pedro at dito sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia na kahit ang kamatayan ay hindi magtatagumpay. Binigyan din po niya ng susi ng langit na kung saan, kung anuman ang ipapahintulot at ipagbabawal ni Pedro dito sa lupa, ay gayon din naman po sa langit. Now, dumating na po yung takdang oras kung saan si Jesus po ay ipinako, namatay, at nabuhay magmuli after 3 days. Makalipas po ang 50 araw, araw po ng Pentecostes, mababasa po sa Gawa chapter 2, verse 1 to 12, na bumaba po ang Holy Spirit at nanahan po sa mga apostoles, kung saan 3,000 tao po nagpabautismo sa kanila. Ito pong araw ng Pentecostes na ito, ang pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostoles, ay may ituturing po na official start ng iglesia. May kapangyarihan na po ang mga apostoles upang ipagpatuloy at palaganapin ang kanyang nasimulan. Sa madaling salita po, spiritually nag-i-exist na po ang Iglesia Katolika at nakilala bilang Catholic Church nung ginamit at in-emphasize po ni St. Ignatius sa kanyang liham kay Bishop Polycarp at iba pang simbahan sa Roma noong 110 to 155 AD. Dahil po kay St. Ignatius, kinikilala ang katawagang Catholic Church na noon pa man ay nag-i-exist na kahit wala pa pong official name or titulo. Kung hindi po si St. Ignatius ang nagtatag ng Iglesia Katolika, mas lalo naman po si Constantine the Great, ang emperor ng Roma. Dahil siya po ay naging Kristiyano noong taong 312 AD. Ibig sabihin, 200 years na po ang nakalipas sa panahon ni Kristo bago siya maging Kristiyano. Napakalaki po ng naging impluwensya ng kanyang imperyo upang lumaganap ito sa buong mundo. Summary natin, ang Iglesia Katolika ay sinimulan ni Jesus. Ipinalaganap ng mga apostoles sa tulong ng Holy Spirit. Ipinakilala bilang Catholic Church ni St. Ignatius of Antioch. And mas pinalawig pa ni Constantine the Great sa tulong ng kanyang imperyo sa Roma. Maraming salamat po. God bless and Amen.